Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng ex-military na nabagot na sa trabahong pang-opisina at pumasok bilang personal na security ng isang journalist na tutungo sa Paladonia para ma-interview ang presidente doon na nauwi sa Codeta. Ang pelikulang ito ay ipinalabas 2023 na pinamagatang Freelance. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Ang dating US Army Special Force na si Mason Petitz ay na-discharge sa serbisyo dahil sa injury matapos ang nabigong misyong patayin ang Paladonian President na ikinamatay ng halos buong team nila. Sa kasalukuyan may pamilya na si Mason at may anak na babae, nagtatrabaho din ito ngayon bilang isang abogado. Isang araw dumating sa opisina niya si Sebastian, ang dati niyang kasamahan noon sa Special Force na ikinagulat niyang makita ulit ito. Dinala siya ng dating kaibigan sa pinagkakaabalahan nito ngayon kung saan nag-o-operate ito ng private contractor agency na tinatawag na CDI. Inalok niya si Mason na magtrabaho sa kanya pero tumanggi ito dahil matanda na daw ito para sa ganoong trabaho. Pinipilit siya ni Sebastian dahil alam niyang hirap ito ngayon lalo na sa pera. Pinanood sa kanya ang video ng Paladonian President na si Juan Venegas. Naalala niya ang nakaraang ito ang pumatay sa kalahati ng team nila noon. Inakala ni Mason na may ugnayan si Sebastian sa taong pumatay sa mga kaibigan nila. Sinabi ni Sebastian na hindi para kay Venegas ang trabahong alok niya, magiging personal na security ito ng journalist na gustong ma-interview si Venegas sa Paladonia at nag-alok ito ng malaking halaga. Ang journalist ay si Claire Wellington na kilala sa larangan sa pagko-cover ng mga sikat na personalidad. Pag-uwi ni Mason nagpaalam ito sa asawa na pumasok ito ng trabaho bilang private security. Ayaw pumayag ng asawa niya dahil sa nangyari sa kanya noon sa napakadelikadong trabaho. Dinahilan ni Mason na kailangan nila ng pera kaya hinayaan na ito ng asawa dahil hindi niya rin naman ito mapipigilang umalis. Kinalaunan pinuntahan ni Mason ang journalist na si Claire na inakalang tagahanga niya lang. Sinabi ni Mason pinadala ito ng CDI para maging bodyguard niya. Si Venegas ay kilala sa pagiging diktador na presidente at may bansang mayaman sa natural resources. Gusto itong ma-interview ni Claire dahil sa tagal ng panahon ngayon lang ito nagka-interest sa media sa kauna-unahang pagkakataon. Paglapag nila sa Paladonia sinundo sila ni President Venegas na ikinabigla ni Claire dahil sa pinapakita nito sa kanya. Kinapka pa naman si Mason ng mga bodyguard ng presidente at kinuha ang lahat ng dala niyang armas. Kasama si Mason sa sinasakyan ng presidente kung nasaan si Claire. Nang ipakilala ito ni Claire bilang security niya, alam na pala ni Venegas ang personal background ni Mason matapos gumawa sila ng research para sa kanya. Nang nasa biyahe buong ipinagmamalaki ni Venegas ang maganda niyang bansa at ang mamamayan nito, pero hindi niya inasahan na makita nilang tila galit ang mga tao sa presidente. Habang patungo sa rancho na ipinagmamalaki ni Venegas upang doon din isagawa ang interview, pagdaan nila sa tulay biglang sumabog ang harapan ng convoy na ikinagulat ng lahat. May dumating ding mga armadong kalalakihan na pinaputukan ng sinasakyan nila. Sinubukang lumaban ng mga bodyguard ng presidente pero napatay lang ang mga ito. Pumalit na si Mason sa nasawing driver at agarang pina-atras ang sasakyan. Nagawa din itong mailagan ng RPG na patungo sa kanila. Minunggo ni Mason ang armadong lalaki bago pa ulit ito makapagpaputok ng RPG. May dumating namang militar na gusto rin silang patayin. Inatrasan ito ni Mason at binunggo rin ang isa pang dumating sa harapan. Lumabas na si Mason at nakipagbarilan sa mga kalaban na agaran niyang napabagsak. Pagkatapos nagpasalamat si Venegas sa pagkakaligtas ng buhay nila at pinuri si Mason sa galing nito. Nabigla naman si Claire sa mga nangyari. Sinabi sa kanya ni Mason na dapat hindi sila nagpunta doon at isinama si Claire para maghanap ng ligtas na lugar. Sinabi ni Venegas na kudeta ang nangyari sa pagtatangka ng buhay niya, balak nitong pigilan ang mga mangyayari at hinikayat si Mason na magtungo sila sa Kapitolyo upang tulungan itong protektahan ang mga mamamayan niya. Ngunit tumanggi si Mason dahil ayaw niyang madamay sa gulo. Gusto namang sumama ni Claire para sa pagkakataon na makuhanan ng presidente sa gitna ng kudeta, pero ayaw pumayag ni Mason at naghanap ito ng armas saka isinama si Claire sa pagtakas papasok sa loob ng gubat.
Gusto nang magpahinga ni Claire kaya pinagbigyan nito ni Mason ng oras. Dumating din si Venegas na sumunod pala sa kanila. Inalam ni Mason kung sino ang gustong pumatay sa kanya, isang tao daw itong gustong pabagsakin ang bansa. Inilabas ni Mason ang satellite phone niyang nakatago, tinawagan niya si Sebastian para ipaalam ang nangyari sa kanila at humingi ng tulong na makaalis sa lugar. Nagulat si Sebastian sa nalaman at inalam ang GPS ng kinaroroonan nila at sinabi sa kanya ang lugar na dapat nitong puntahan upang masundo ng helikopter. Matapos niyang tumawag gustong humiram ni Venegas sa telepono niya ngunit tumanggi ito dahil ayaw niyang magbigay ng pabor sa taong pumatay sa mga kaibigan niya. Sinabihan ito ni Venegas na pwede niyang hulihin si Mason bilang isang espiya. Biglang bumunot ng baril si Mason na pinipigilan ni Claire. Hinamon ito ni Venegas na iputok niya ang baril pero pumagitan na si Claire sa kanila kaya ibinaba na ni Mason ang baril at binigay kay Venegas ang telepono. Samantala ang may pasimuno ng kudeta ay ang mismong pamangkin ng presidente na si Vasquez kasama ang general. Ikinagulat nilang malaman na buhay pa ang presidente nang tawagan sila nito. Nagpanggap si Venegas na parang walang nangyaring masama sa kanya dahil alam niyang ang pamangkin niya ang may gustong pumatay sa kanya. Pinaalam niya lang na buhay pa ito upang walang gawin ng pamangkin na ikapapahamak ng bansa. Gusto ni Venegas na magtungo sila sa Kapitolyo, pero ayaw pa ding pumayag ni Mason dahil paparating na ang rescue nila. Doon na naghiwalay ang mga ito hanggang sa marating nila Mason ang lokasyon ng paglalapagan ng helikopter. Subalit nang may dumating na helikopter bumabalang ang pinadalang mga mersenaryo para patayin sila. Nang mapansin ito ni Mason agaran niyang pinatakbo si Claire upang matakasan ang mga kalaban ngunit hinabol sila ng helikopter at pinaputukan. Tinakasan nila ang helikopter hanggang sa makahanap ng pagkakataon si Mason, ginamit niya ang dalang armas saka pinaputukan ang helikopter na dahilan ng pagbagsak nito. Ngunit habang tumatakas nagkahiwalay si Mason at Claire, sinundan din ito ng mersenaryo kaya agarang nagtago si Claire sa likod ng mga puno nang makitang hindi si Mason ang nasa likuran niya. Nakita naman ito ng mersenaryo sa pinagtataguan niya pero dumating si Mason at iniligtas ito. Naglaban ang dalawa hanggang sa tuluyan itong mapatay ni Mason. Dumating din ang kasamahan nito na hinahanap si Venegas, dumating naman ang presidente at iniligtas sila. Nagtataka si Mason kung saan galing ang gamit niyang baril. Sinabi ni Venegas na anong klase siyang diktador kung wala itong dalang malaking armas. Sa pinagbagsakan ng helikopter dumating ang pamangkin ng presidente na ikinagalit ng mabigo na naman sila. Dumating din si Colonel Cohorst ang pinuno ng mersenaryo at binalaan ito sa bigong pagpatay sa tiyuhin niya dahil gusto daw masigurado ng mga client niya ang investment nila sa bansa. Naroon naman sa tabing ilog sila Mason na sandaling nagpapahinga. Kinalaunan isinama din ang mga ito ni Venegas sa ligtas na lugar na itinuturing niyang tahanan. Doon na daw muna sila magpapalipas ng gabi dahil walang nagbabiyahe ng gabi sa lugar na iyon. Doon na rin isinagawa ni Claire ang pag-i-interview sa presidente na unti-unting bumago sa paniniwala ni Mason na masama itong tao. Pinag-aagawan ng mga makapangyarihang tao ang Paladonia dahil sa yamang taglay nito sa langis at pangalawa ang tinatawag na lanthanides na pangunahing ginagamit sa paggawa ng makabagong teknolohiya. Dahil sa pagpigil ni Venegas na mapapasakamay ito sa mga taong interesado dito kaya siya gustong patayin. Pangako niya kasi na ang yamang taglay ng lupain ng Paladonia ay para lang sa mamamayan ng Paladonia na ikinatuwa ng mga kababayan niya maging si Mason at Claire. Kinabukasan bago sila umalis gustong pumunta ni Claire sa Kapitolyo dahil pakiramdam niya hindi pa sapat ang nakuha niya. Ayaw pa ding pumayag ni Mason dahil nakuha na niya ang pakay sa bansa. Nakukulangan kasi si Claire para maalis sa lahat ang paniniwalang isang diktador si Venegas. Dumating naman ito na naririnig ang usapan. Gusto niya ngayong pumunta sa Kapitolyo para sa kinabukasan ng mamamayan niya. Wala namang pakialam si Mason at gusto na niyang makaalis. Tinanong ito ni Venegas kung ano ba talaga ang ginagawa niya sa Paladonia. Sinabi ni Mason na para kay Claire, ngunit hindi naniniwala si Venegas na nag-iwan kay Mason ng palaisipan. Tinawagan niya si Sebastian para alamin kung anong dahilan bakit ito ang pinadala doon sa bansang pumatay sa kanilang team. Inamin na ni Sebastian na sinadya talaga itong pinili niya para ipadala upang patayin si Venegas. Nagtataka si Mason kung bakit siya ang gagawa. Inakala daw kasi ni Sebastian na gusto niya itong gawin para ipaghiganti ang mga kaibigan nilang pinatay nito.
Inalam ni Mason kung sino ang nagbayad sa kanya na gawin ito. Wala na itong sinabi. Binalaan lang ito sa mga South African contractor na pinadala rin doon para patayin ang sino mang humarang na makuha ang kontrol sa lanthanides. Pinapapatay na din sa kanya si Venegas upang matapos na ang paghahari nito pero walang balak si Mason na isagawa ang utos sa kanya at inaya si Claire na magtungo sa border para lumabas na ng bansa. Dumating din ang mga South Africa na mercenaryo sa lugar na hinahanap si Venegas. Agarang tumakas ang mga ito ngunit pinagbabantaan ni Cohorst na patayin ang kaibigan ni Venegas kaya hinarap na ng presidente ang mga mercenaryo na may tapang. Kinonsensya naman ni Claire si Mason kaya napilitan na itong tulungan si Venegas. Sinakyan nila ang kabayo para iligtas ang presidente at nakipaghabulan sa mga mercenaryo. Subalit hindi magaling si Claire sa pangangabayo kaya sa huli na huli ito ng mga kalaban. Nang magpatuloy ang dalawa sa pagtungo sa Kapitolyo, sinabi ni Mason inutos sa kanyang patayin ito. Alam pala ni Venegas ang lahat pati na yung siya ang sinisisi nito sa pagkamatay ng mga kaibigan niya. Nagtataka si Mason kung paano niya iyon nalaman. Sinabi ni Venegas hindi siya tatawaging diktador kung hindi niya alam ang bawat nangyayari sa paligid niya. Sinabi rin ni Venegas na hindi siya ang nagpabagsak ng helikopter nila noon, isa daw itong friendly fire. Patakas na daw ito noon ngunit dahil sa isang pagbagsak ng helikopter tumigil ang pananakop sa bansa. Pagkatapos nakatanggap ito ng babala na may susunod pang dadating na helikopter kung hindi siya pipirma ng kasunduan sa langis nila kaya napilitan na si Venegas na lumagda upang iligtas ang bansa, nalaman ni Mason na ginamit lang pala ang team nila para mapasunod ang Paladonian President. Kinalaunan ng marating na nila ang Kapitolyo, tinawagan ni Mason si Sebastian para ipaalam ang lahat. Pagbalik niya hiniram ni Venegas ang telepono nito para sa naisip niyang plano sa tulong ng kalaban sa gobyerno. Nang makipagkita na sila hindi mapalagay si Mason dahil sa balak ni Venegas na makipagtulungan sa kaaway, pero laking gulat niyang kaibigan pala ni Venegas ang mga rebelde. Pagkatapos inamin ni Venegas kay Mason na binabayaran niya ang mga ito para lang gumawa ng gulo sa Paladonia paminsan-minsan sa kanya ito pigilan upang patuloy na sumusuporta ang mamamayan ng Paladonia sa kanya. Kinalaunan ng handa na ang plano nakipagkita si Mason sa mga mercenaryo para ipalit ang presidente kay Claire, nagkatutukan ng baril ang mga ito pero ibinigay din nila si Claire. Dumating naman si Venegas, may kasama pala itong mamamayan ng Paladonia upang palayasin ang mga mercenaryo at agarang tumakas ang mga ito. Plano ni Venegas na magbigay ng mensahe para sa mga kababayan niya pero kailangan niya itong gawin sa loob ng palasyo sa tabi ng pamangkin. Dinala sila ni Venegas sa sekretong lagusan papasok ng palasyo habang nagkakagulo sa labas, diretso ang lagusan sa mismong opisina ng presidente. Nagulat si Vasquez nang makita ang pagdating ng tiyuhin, pinaintindi ni Venegas sa pamangkin na pag hindi na ito mapapakinabangan nila ay papatayin lang din ito habang kinukuhanan ito ni Claire ng live broadcast. Sinabihan ito ni Venegas na magtulungan sila para sa kinabukasan ng kanilang bansa. Nagkasundo na sana ang magtiyuhin ngunit dumating ang general at nagpaputok ito sa kanila. Napatay ni Venegas ang general subalit may tama ang pamangkin niya na agaran din itong ikinamatay. Dumating din ang mga sundalo at pinapasuko nila ang presidente. Kinumbinsi ni Venegas ang mga ito na ipaglaban ang bansa laban sa mga gumagamit sa kanila habang nagsisidatingan naman ang pangkat ng mercenaryong si Cohorst. Nag-alala si Mason na ito na ang magiging katapusan nilang lahat hanggang sasabihin ni Venegas na protektahan ang lupang sinilangan nila, doon na bumaliktad ang mga sundalo na agarang nakipagpalitan ng putok sa mga mercenaryo. Dahil sa dami ng mga kalaban at nauubos na ang mga sundalo tumakas na sila Mason sa pagdaan ulit sa sekretong lagusan, hinabol naman ito ng grupo ni Cohorst. Nagpaiwan na si Mason upang harapin ang mga ito. Tumuloy na sa pagtakas si Venegas at Claire ngunit naabutan nila ang mga sundalo sa labas na nakikipagbakbakan sa mga mercenaryo. Kasalukuyan namang nakaharap ni Mason si Cohorst na nauwi sa matinding labanan. Nang malagay na ito sa alanganin inamin ng mercenaryong sila ang nagpabagsak ng helikopter nila noon, dumating din si Claire at iniligtas si Mason. Nang puntahan nila si Venegas na uubos na ang mga sundalo nito, tumulong na si Mason sa pakikipaglaban kung saan umanga sila sa galing nito bilang one-man army. Dumating din ang team ni Sebastian para tulungan si Mason,
Humingi ito ng tawad sa kaibigan nang mahuli sila ng dating, pinakilala naman ito ni Mason kay Presidente Venegas. Dahil sa dami ng tauhan ni Sebastian umatras na ang mga South African mercenary. Napanood din sa buong mundo kinalaunan ang mga nangyari sa Paladonia nang mabroadcast ito ni Claire na nagpabago sa pagtingin ng mundo kay Venegas bilang isang diktador. Pero sa huli bumaba si Venegas bilang presidente para bigyan ng bagong mamumuno ang bansa. Naglaan din ito ng malaking budget para sa ikagiginhawa ng mamamayan ng Paladonia. Sa huli nakauwi na si Mason sa pamilya niya na nag-alala na kung anong nangyari sa kanya. Kinuntak naman ito ni Venegas para sa ibibigay niyang regalo kay Mason. Nang tingnan ni Mason ang bank account nito laking gulat niyang naglalaman na ito ngayon ng malaking halaga ng pera. Pagbalik ni Mason sa sasakyan masaya ito at ayaw nang pumasok sa trabaho para makasama ang pamilya. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!